Ang unang palapag ay para kay nanay ko. Ang pangalawa para kay tatay. Ang pangatlo ay para sa aking mga kapatid. Ang biyenan ko, pwede na sa maliit na silid sa likod na walang bintana. Ito ang eksaktong mga salitang binigkas ng aking manugang na si Emily, sa gitna ng aking sala, sa harap ng kanyang buong pamilya, habang ipinamimigay ang mga susi ng sarili kong bahay na parang candy sa isang birthday party ng bata. Dala na nila ang mga maleta. Ipinamigay na nila ang mga susi. Napagdesisyonan na nila ang aking kapalaran. Ngumiti lang ako, dahan-dahang tumayo, at hinanap ang titulo ng lupa. Pagsapit ng hating gabi, pinalitan na ng aking abogado ang lahat ng law. Ngunit hayaan ninyong ikwento ko sa inyo kung paano kami nakarating sa puntong iyon. Nagsimula ang lahat 3 oras bago noon nang ihain ko ang hapunan na inihanda ko ng mailabis na pagmamahal. Niluto ko ang paboritong ulam ni Daniel, ang kaisa-isa kong anak, inihaw na manok na may patatas at ang sikretong sarsa na ako lang ang marunong gumawa. Dumating si Emily kasama ang kanyang mga magulang, 2 kapatid na lalaki, at maging isang tiyahin na hindi ko pa nakita kailanman. Family dinner lang, inay, sabi ni Daniel sa akin sa telepono kaninang umaga. Magluto ka ng espesyal. Gusto naming magkasama-sama tayo. Napaka-inosente ko. Napakababaw ng aking pag-iisip. Ang mesa ay perpekto. Inilabas ko ang aking pinakapinong porselana, ang set na binili ko noong una akong lumipat sa bahay na ito 15 taon na ang nakakaraan. Itong bahay na mag-isa kong itinayo, bawat ladrilyo, gamit ang perang kinita ko sa pagtatrabaho ng double shift bilang nurse sa loob ng 28 taon. Itong 4 na palapag na bahay na siyang ipinagmamalaki ko sa buhay at patunay ng bawat sakripisyo na ginawa ko. Labis ang ngiti ni Emily habang kumakain. Ang peking ngiti na alam ko na ng husto. Tahimik na kumain ang kanyang mga magulang, ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin nila sa mga dingding, sa kisame, sa mga muebles, na parang nagtatasa, na parang sumusukat. Nang matapos kami sa pangunahing ulam, kinatok ni Emily ang kanyang baso gamit ang kanyang tinidor. Ang tunog ng metal ay nagpatahimik sa lahat. Tumingin si Daniel sa kanya, naguguluhan. Tumayo siya nang may gilas ng isang taong magbibigay ng pre-record na talumpati. Pamilya, may mahalaga akong anunsyo. Ang kanyang boses ay matamis na parang pinasong pulot. Nagdesisyon kami ni Daniel ng isang napakahalagang bagay tungkol sa kinabukasan nating lahat. Bumigat ang aking tiyan. May mali. Napalaki na ng bahay na ito para sa isang 66 anyos na babae na mag-isa lang nakatira. Itinuro ako ni Emily na parang ako'y isang bata na nangangailangan ng paggabay. Delikado. Ang hagdan, ang mga walang laman na silid, lahat ng nasayang na espasyo. Kaya, napagdesisyonan namin na ang pinakamabuti ay ang buong pamilya ay manirahan dito ng magkasama, kung paano dapat. Tumingin ako kay Daniel. Hindi niya kayang tignan ang aking mga mata. Nakapako ang kanyang tingin sa kanyang plato, namumutla ang kanyang mukha. Ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, alam ang mangyayari at wala siyang lakas ng loob na bigyan ako ng babala. Nagpatuloy si Emily, lalong nagiging masigla. Nanay, tatay, kayo ang magkakaroon ng buong unang palapag, ang malaking sala, ang pangunahing kainan, ang 2 kwarto na may banyong nakakabit. Magiging komportable kayo. Mark, David, ang 2 palapag ay para sa inyo. Pwede ninyong dalhin ang inyong mga asawa kailanman ninyo gusto. Maraming espasyo. Nagkatinginan ang kanyang mga kapatid na may magkakasabwat ng ngiti. Plano ito. Alam ng lahat maliban sa akin. Kami ni Daniel ang kukuha sa 2 palapag. Siyempre, ang master bedroom ay may malaking walk-in closet at balkonahe na may tanawin ng mga bundok ng Sierra Madre. Perpekto para sa amin. Huminto siya at direktang tumingin sa akin. At ikaw, Eleanor, pwede kang manatili sa maliit na silid sa likod, iyong katabi ng labahan. Alam kong wala itong bintana, pero komportable. At sa edad mo, hindi mo na kailangan ng malaking espasyo, hindi ba? Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Pagkatapos, na parang may signal, nagsimulang pumalakpak ang lahat. Nagyakapan ang mga magulang ni Emily, umiiyak sa tuwa. Nag-high five ang kanyang mga kapatid.
Ang hindi kilalang tiyahin ay sumigaw, "Anong biyaya?" Hindi pa rin ako tinitignan ni Daniel. Pakiramdam ko'y gumalaw ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ang maliit na silid sa likod, ang 6 na espasyo, kung saan ko inilalagay ang mga lumang kahon at ang ekstrang washing machine. Isang utility closet ang itatalaga nila sa akin sa sarili kong tahanan. Kumuha si Emily ng isang bagay mula sa kanyang designer purse, isang set na makintab, bagong hiwang susi. Ang tunog ng metal nang dumapo ang mga ito sa mesa ay parang putok ng baril. Gumawa na ako ng mga kopya para sa lahat. Ayokong magkaroon ng issue sa access. Inabot niya ang isang set sa kanyang ama, isa pa sa kanyang ina, isa sa bawat kapatid. Darating ang moving truck na may muebles ng mga magulang ko bukas ng umaga. Ang truck ng kapatid ko ay darating sa susunod na araw. Sa loob ng isang linggo, makakapag-ayos na tayong lahat. Doon ko nakita, sa bukana ng pasilyo, nakatumpok sa dingding, mga maleta. 5, 6, siguro 7 malalaking maleta at kahon. Mga kahon na may label na kusina, sala, master bedroom. Planado nila ang lahat hanggang sa huling detalye. Dahan-dahan akong tumayo mula sa mesa, napakadahan-dahan. Tiningnan ako ng lahat ng maihalong awa at pagka-superiority na nakalaan sa mga matatanda na hindi na nauunawaan kung paano gumagana ang mundo. Naglakad ako papunta sa display cabinet kung saan ko inilalagay ang aking mahahalagang dokumento. Kinuha ko ang kulay kayumangging leather folder. Naroon ang titulo ng lupa, perpektong nakatiklop, na may pangalan ko sa malinaw na itim na letra. Eleanor Thompson, nag-iisang may-ari. Bumalik ako sa mesa, dala ang folder. Pinanood ako ni Emily nang may nakabababang ngiti. Eleanor, alam kong malaking pagbabago ito, pero makikita mong ito ang pinakamabuti. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pagpapanatili ng napakalaking bahay na ito. Aasikasuhin namin ang lahat. Magpahinga ka lang. Binuksan ko ang folder at tahimik na binasa. Bawat salita, bawat probisyon, lahat ay nasa ayos. Lahat ay nasa pangalan ko. Isinara ko ang folder at idinikit sa aking dibdib. Napakakawili-wili, sabi ko nang may pagiging kalmado na hindi ko naman talaga nararamdaman. Napakakawili-wili. Tumingin sa akin si Emily nang may nakakainis na mapagmataas na ngiti. Kita mo, Eleanor, alam kong maiintindihan mo. Makatwiran kang babae. Humharap siya sa kanyang pamilya. Sabi ko sa inyo, hindi magiging problema ang aking biyenan. Sa edad niya, ang pinakakailangan niya ay kasama at pangangalaga. Sa edad ko, na parang ang 66 taong gulang ay ginawa akong may kapansanan sa pag-iisip, na parang burado ng aking puting buhok ang aking utak. Siyempre, malumanay kong sagot. Sinusubukan ko lang maintindihan ang isang bagay. Binuksan ko ulit ang folder at kinuha ang titulo. Kailan mo eksaktong kinausap si Daniel tungkol dito? Kailan mo ginawa itong mahalagang desisyon tungkol sa bahay ko? Sa wakas ay tumingin sa akin si Daniel. Pulang-pula ang kanyang mukha, mamasa-masa ang kanyang mga mata. Inay, si Emily ang nagsabi na ito ang pinakamabuti. Na masyado ka nang malungkot dito. Na pwede kang madulas sa hagdan at walang makakaalam ng ilang oras. At hindi mo naisip na itanong kung ano ang iniisip ko. Kalmado pa rin ang aking boses, ngunit ang bawat salita ay lumabas na matalim na parang kutsilyo. Hindi mo naisip na baka may opinyon ako sa sarili kong buhay? Mabilis na sumingit si Emily. Eleanor, naiintindihan kong medyo nararamdaman mong nawalan ka ng lugar. Normal iyon, pero isipin mo ang praktikal na bahagi. May 4 na palapag ang bahay na ito. 4 na palapag na hindi mo kayang panatilihin ng mag-isa. Napakataas ng buwis sa ari-arian. Ang mga utility. Ang pagpapanatili. Kung lahat tayo ay maninirahan dito, pwede nating paghasyan ang mga gastos. Nandoon na. Ang tunay na motibo ay lumitaw na parang basura na lumulutang sa tubig. Paghatsian ang mga gastos, dahan-dahan kong inulit. Napaka-generous mo, Emily. Napaka-generous mong mag-alok na tulungan akong magbayad ng mga gastusin sa sarili kong bahay. Ang kanyang ama, isang malaking lalaki na may bigote na hindi umimik buong gabi, ay sa wakas nagsalita.
Eleanor, wag mo namang masamain. Gusto lang ng anak ko ang pinakamabuti para sa iyo. Kami ay masisipag na tao. Mag-aambag kami. Hindi kami mga parasito. Siyempre hindi, sabi ko. Ang mga parasito ay hindi dumarating na may dalang mga bag bago pa man pumayag ang may-ari ng bahay sa kahit ano. Bumagsak ang katahimikan na parang konkretong slab. Tumigil ang mga kapatid ni Emily sa pagngiti. Nag-alala ang ina sa kanyang upuan, ngunit hindi nagpakita ng reaksyon si Emily. Ang babaeng iyon ay may balat na mas makapal pa sa balat ng rhinoceros. Kasi, inihanda na namin ang lahat, sabi niya nang walang pakialam. Ayaw naming paghintayin ka. Bukas, pwede na tayong magsimulang mag-ayos ng mga espasyo. Makikita mo kung gaano kaganda ang lahat kapag natapos na kaming magdekorasyon. Magdekorasyon? Ay dedekorasyon mo ang bahay ko? Huminga ako ng malalim. Napakalalim. Nagbilang ako ng 1-0 sa isip ko. Hindi ako pwedeng sumabog. Hindi pa. Kailangan kong manatiling kalmado at mag-isip ng malinaw. Hindi bobo ang mga taong ito. Sila ay kalkulado, mapanlin lang, at malinaw na planado ito sa loob ng ilang linggo, marahil ilang buwan. Emily, may tanong ako. Kinuha ko ang aking telepono mula sa bulsa ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na kopyahin ang mga susi ng bahay ko? Kumurap siya. Sa unang pagkakataon buong gabi, nakakita ako ng pagdududa sa kanyang mga mata. Binigay sa akin ni Daniel ang kanyang kopya. Akala ko hindi ito magiging problema. May susi si Daniel sa bahay ko? Tumingin ako sa anak ko. Kailan kita binigyan ng susi, Daniel? Lalo siyang lumubog sa kanyang upuan. Binigyan mo ako ng set mga 5 taon na ang nakakaraan, inay. Para sa mga emergency. Para sa mga emergency, inulit ko. At itinuring mong isang planadong pagsalakay sa aking tahanan ang kwalipikado bilang isang emergency. Hindi ito pagsalakay, tumaas ang boses ni Emily ng 1 oktaba. Pamilya ito. Nagtutulungan ang pamilya. O magiging ganon kakasakim na panatilihin ang napakalaking bahay na ito sa sarili mo habang nagbabayad kami ng renta sa maliliit na apartment. Nandoon na. Ang hubad, pangit na katotohanan. Hindi nila pinansin ang aking kalungkutan o ang aking kaligtasan. Gusto nila ang aking bahay dahil wala silang sarili. Sakim, bulong ko. Tinawag mo akong sakim dahil gusto kong panatilihin ang itinayo ko sa sarili kong pawis. Nagtrabaho ka ng husto. Alam namin. Nawawalan na si Emily ng pagpipigil. Lagi mo kaming pinapaalalahanan ang 28 taon bilang nurse, ang mga double shift, ang mga sakripisyo. Pero tapos na iyon, Eleanor. Nagtagumpay ka. Ngayon, oras na para magbahagi ka. Inilagay ng ina ni Emily ang kamay sa braso ng kanyang anak, sinusubukang pakalmahin siya, ngunit si Emily ay tuloy-tuloy. Ang pamilya ko ay nakikisiksik sa mga kakilakilabot na lugar habang may 4 kang walang laman na palapag. Alam mo ba kung gaano iyon ka-unfair? Alam mo ba kung paano maramdaman na mayroong labis habang halos hindi ka na makabayad ng renta? Kung gayon, magtrabaho ka pa, sabi ko ng mailamig na ikinagulat ko. Mag-pick up ka pa ng mas maraming shift, mag-ipon, isakripisyo mo ang iyong mga lakad, ang iyong mga bakasyon, ang iyong maliliit na luho. Eksakto kung paano ko ginawa. Namula si Emily. Nabuhay ka sa ibang panahon. Mas mahal ang lahat ngayon. Imposibleng makabili ng bahay na tulad nito sa normal na trabaho. Hindi imposibleng makabili. Hindi comfortable. Nakakapagod. Malungkot. Pero hindi imposibleng makabili. Tumayo ako mula sa mesa na hawak ang titulo. At tiyak na hindi mo ito makukuha sa pamamagitan ng pagsalakay sa bahay ng iba. Sa wakas ay nagsalita si Mark, isa sa mga kapatid. Siya ay isang payat na lalaki na may mukhaan na parang Weasel. Ma'am, huwag kang maging madrama. Walang sinuman ang sumasakop ng kahit ano. Gusto lang naming magkasama. Ano ang mali doon? Ano ang mali doon? Naglakad ako papunta sa pasilyo kung saan naroon ang mga maleta. Dumating kayo na may dala.
Gumawa kayo ng susi ng walang pahintulot ko. Nagpamigay kayo ng mga silid nang hindi ako kinokonsulta. At itinalaga ninyo ako sa isang silid na walang bintana na ginagamit sa aking sariling bahay. Ngunit syempre, ako ang nagiging madrama. Kinuha ko ang aking pitaka, na nasa mesa sa pasilyo, at kinuha ang aking telepono. Naghanap ako ng pangalan sa aking mga kontak. David Miller, ang aking abogado, ang pinakamahusay na abogado sa ari-arian sa buong syudad, ang lalaking tumulong sa akin na i-file ang titulo na ito 15 taon na ang nakakaraan. At siya ang humahawak ng lahat ng aking legal na usapin simula noon. Dinyal ko ang kanyang numero. Alas negatibo siyam, 15 na ng gabi, ngunit sinabi na sa akin ni David ng libu-libong beses na tawagan ko siya anumang oras kung kailangan ko ng tulong. Sinagot niya sa ikatlong ring. Eleanor, anong problema? Ayos ka lang ba? David, kailangan kong pumunta ka sa bahay ko ngayon. Urgent ito. Hindi nanginginig ang aking boses. At dalhin mo ang isang locksmith. Ang pinakamahusay na kilala mo. Tumayo si Emily nang marinig niya ang salitang locksmith. Ano? Anong ginagawa mo? Tumaas ang kanyang boses at naging hiyaw. Tumatawag ka ng locksmith. Bakit? Hindi ko siya sinagot. Nagpatuloy ako sa pakikipag-usap kay David. 4 na palapag, lahat ng pinto, ang pangunahing pinto, ang serbisyo, ang garahe, lahat ng ito. Huminto ako. At dalhin mo ang mga certified property document, ang mga orihinal mula sa iyong opisina. Eleanor, bigyan mo ako ng 20 minuto. Papunta na ako. Alam ni David ang boses ko ng husto upang malaman na seryoso ito. Huwag mong pagbubuksan ng pinto ang sinuman kundi ako. Ibinitin ko ang telepono at muling humarap sa mesa. 8 pares ng mata ang nakatingin sa akin, ang may iba't ibang ekspresyon, mula sa pagkalito hanggang sa lubos na galit. Eleanor, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Naglakad si Emily patungo sa akin, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi mo pwedeng palitan ang mga lock. Nakatira dito si Daniel. Anak mo siya. Hindi nakatira dito si Daniel, malinaw kong sinabi. Nakatira si Daniel sa iyo sa apartment na inuupahan mo sa hilagang bahagi. May sarili siyang bahay kahit inuupahan lang. Ito ang aking tahanan. Pero pamilya kami. Tumayo din ang ama ni Emily. Hindi na siya mukhang palakaibigan. Hindi mo lang kami pwedeng iwan sa kalye. Umalis na kami sa apartment namin. Tapos na ang lease namin ngayon. Wala kaming mapupuntahan. Nandoon na ang buong katotohanan. Hindi lang nila plinano na salakayin ang bahay ko. Sinunog nila ang kanilang mga tulay. Iniwan nila ang kanilang mga tahanan sa pag-aakala na ako ay magiging masyadong mahina, masyadong mabait, masyadong matanda upang kalabanin sila. Mukhang problema mo iyon, hindi sa akin, sagot ko. Walang sinuman ang pumilit sa inyo na umalis sa inyong mga apartment. Desisyon ninyo iyon. Nagsimulang umiyak ang ina ni Emily, isang theatrical na pag-iyak na mailabis na hagulgol. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na ganoon kakalupit. Saan kami matutulog ngayong gabi? Sa kalye. May ideya ka ba kung magkano ang hotel? May kotse kayo. Pwede kayong matulog doon. Hindi ako nakaramdam ng kahit katiting na pagkakasala sa pagsabi niyon. O baka naman may kamag-anak sa panig ninyo ang makakatulong sa inyo. Sigurado akong marami kayong ganoon, isinasaalang-alang kung gaano kayo kalapit sa isa't isa. Pinalo ni Mark ang mesa. Nakakatawa ito. Mayroon na kaming mga susi. Nandito na kami. Hindi mo lang kami pwedeng palayasin ng ganito. Siyempre, pwede ko. Ito ang aking pribadong ari-arian. Pumasok kayo gamit ang mga ninakaw na susi. Hindi sila ninakaw, sigaw ni Emily. Binigay sa akin ni Daniel. Hindi si Daniel ang may-ari. Wala siyang legal na karapatan na payagan ang inyong pagpasok. Kaya technically, kayo ay nanghihimasok. Bumalik ako sa sala at umupo sa paborito kong armchair, ang green velvet na binili ko sa isang auction 10 taon na ang nakakaraan.
Iminumungkahi ko na simulang kunin ninyo ang inyong mga maleta. Mayroon kayong hanggang sa pagdating ng locksmith para umalis ng kusa. Pagkatapos nyon, pulis na ang bahala. Ang mukha ni Emily ay naging pula hanggang lila. Daniel, magsabi ka ng kahit ano. Nanay mo iyan. Sabihin mo sa kanya na baliw siya. Sa wakas ay nakahanap ng boses ang anak ko. Mahina, nanginginig, kahabag-habag. Inay, pakiusap, wag mong gawin ito. Tama si Emily. Napalaki ng bahay. Pwede tayong magkasama. Tutulungan kita sa lahat. Hindi ka na magkukulang ng kahit ano. May nasira sa loob ko nang marinig ko ang mga salitita. Ang kaisa-isa kong anak. Ang batang inalagaan ko mag-isa matapos kaming iwan ng kanyang ama noong 3 taong gulang siya. Ang batang pinagtrabahuhan ko hanggang sa sumakit ang aking mga buto. Ang batang pinagbayaran ko ng buo, kolehiyo, kotse, kasal. Ang batang iyon ay kinakampihan ngayon ang isang babae na gustong nakawin ang aking bahay. Daniel, tignan mo ako. Naghintay ako hanggang sa tumingala siya. Kailan ka naging ganito? Kailan ka tumigil na maging anak ko at naging isang lalaki na pinapayagan ang kanyang asawa na hiyain ang kanyang ina? Hindi ko. Hindi ko gustong hiyain ka. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Na hindi ka nag-iisa. Mga kasinungalingan. Ang aking boses ay tumago sa hangin. Kung nag-aalala ka sa kaligtasan ko, sana dumating ka at nagtanong kung ano ang kailangan ko. Sana mas madalas kang tumawag. Sana bumisita ka nang hindi ka hinihila dito ni Emily. Ang gusto mo ay ang bahay na ito, o sa halip ang gusto niya. Dahil tumigil ka na sa pagkakaroon ng sarili mong opinyon noong ikinasal ka sa kanya. Manahimik ka, sumabog si Emily. Wala kang karapatan na kausapin siya ng ganyan. Mahal na mahal ka ni Daniel. Laging kanyang iniisip. At paano mo siya ginagantihan? Sa pagpapalaya sa kanya mula sa iyong bahay? Hindi siya nakatira dito, inulit ko. Hindi siya kailanman nakatira dito. Binili ko ang bahay na ito matapos siyang pumasok sa kolehiyo. Matapos siyang magsimula ng sarili niyang buhay. Ang bahay na ito ay ang aking tagumpay, hindi ang kanyang mana. Pero magiging sa kanya balang araw, sigaw ni Emily. Kapag namatay ka, mapupunta ang bahay na ito kay Daniel. O ano? I-disinherited mo din siya. Narito ang tunay na issue. Hindi iniisip ni Emily ang kasalukuyan. Iniisip niya ang hinaharap, ang aking kamatayan, ang mana. Marahil ay ilang taon na siyang nag-iisip ng araw na mapupunta ang ari-arian na ito sa mga kamay ni Daniel. At nagpasya siyang ayaw na niyang maghintay. Ang ginagawa ko sa aking mga ari-arian ay desisyon ko, sabi ko ng malamig. Maaari kong ipamana ang lahat kay Daniel. Maaari kong ipamana ito sa isang foundation para sa mga asong gala. Maaari kong ibenta ang lahat at gastusin ang huling sentimo sa mga cruise. Pera ko ito, bahay ko ito, buhay ko ito. Si David, ang isa pang kapatid, ay lumapit. Mas malaki siya kay Mark na may makakapal na braso ng isang nagtatrabaho sa konstruksyon. Sinubukan niyang gumamit ng tono na nagpapagkasundo, ngunit ang kanyang laki mismo ay isang banta. Rex Eleanor, maging makatwiran. Nandito na kami. Bakit pahirapan pa ang mga bagay-bagay? Makakagawa kami ng kasunduan. Babayaran namin ang mga utility. Tutulungan namin sa mga gastusin. Lahat tayo ay mananalo. Wala akong mapapanalo sa pagkakaroon ng 8 tao na nakatira sa bahay ko nang walang pahintulot ko. Hindi 8 tao, halos idura ni Emily ang mga salita. 7. At magiging 8 ka. Hindi ito malaking bagay. Malaking bagay ito sa akin. Ang hindi kilalang tiyahin na tahimik lang sa lahat ng oras, ay sa wakas nagsalita. Siya ay isang matandang babae, kasing edad ko, na may buhok na kulay artificial na orange. Ay, anak, huwag kang ganyan. Ang pamilya ang pinakamahalaga. Noong araw ko, pinagsasama ang malalaking bahay, lahat magkasama, lahat masaya. Hindi tulad ngayon na lahat ay gusto ang sarili nilang espasyo. Iyon ang modernong pagiging makasarili. Noong araw mo, sagot ko, nakatitig sa kanya.
Ang mga babae ay hindi maaaring magkaroon ng ari-arian sa sarili nilang pangalan. Hindi sila maaaring magbukas ng bank account nang walang pahintulot ng kanilang asawa. Hindi sila maaaring magdesisyon sa sarili nilang buhay. Kaya, paumanhin kung hindi ako nakikinig sa payo mula sa isang panahon kung saan ang mga babae ay itinuturing na parang muebles. Bumuka ang bibig ng tiyahin, ngunit walang tunog na lumabas. Sinamantala ni Emily ang katahimikan. Alam mo ba, Eleanor? Ikaw ay isang matandang babae na mapait. Kaya ka nag-iisa. Kaya ka iniwan ng asawa mo. Kaya halos hindi ka bisitahin ni Daniel. Dahil hindi ka matiis. Namutla si Daniel. Emily, huwag. Manahimik ka, Daniel. Wala nang kontrol si Emily ngayon. Kailangan may magsasabi sa kanya ng totoo. Ginugol niya ang mga taon sa pagiging martir sa amin sa kanyang sakripisyo, sa kanyang pagsisikap, kung gaano siya kahirap magtrabaho. Well, congratulations. Nagtrabaho ka ng husto at nagkaroon ka ng bahay. Pero hindi ka nito ginagawang mas mahusay sa amin. Nagtatrabaho din kami. Nagpupursigi din kami. Ang pagkakaiba ay, alam talaga namin kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Tumayo ako mula sa armchair. Naglakad ako papunta kay Emily hanggang sa nakatayo ako mismo sa harap niya. Pareho kami ng taas. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko ihigante ako. Ang pamilya, dahan-dahan kong sinabi. Hindi sumasalakay. Ang pamilya ay hindi nagmamanipula. Ang pamilya ay hindi nagsisinungaling. Ang pamilya ay hindi dumarating na may mga maleta para kunin ang hindi sa kanila. Huminto ako. Hindi mo alam kung ano ang pamilya, Emily. Ang alam mo lang ay kung paano maging linta. Tumaas ang kanyang kamay para sampalin ako. Hindi ito tumama. Hinawakan ko ang kanyang pulso sa ere. Hinahawakan ito ng mailakas na hindi ko alam na mayroon ako. Huwag mong subukan, bulong ko. Hindi sa bahay ko. Tumunog ang doorbell. Dumating na si David. Pinakawalan ko ang pulso ni Emily at naglakad papunta sa pinto. Sa pamamagitan ng frosted glass, nakita ko ang silweta ni David, matangkad na may leather briefcase na hindi niya iniiwan. Pero hindi siya nag-iisa. May dalawa pang silweta sa likod niya. Binuksan ko ang pinto. Pumasok si David nang may karaniwan niyang profesionalismo, nakasuot ng buong suit kahit sa ganitong oras. Sa likod niya ay may dalawang lalaki na nakasuot ng uniforme mula sa isang security company. Ang isa ay may dalang toolbox. Ang isa naman ay may dalang pilak na case na may mga padlocks. Eleanor. Binati ako ni David ng halik sa pisngi at pagkatapos ay tumingin sa likod ko, papunta sa sala, kung saan nanonood ang buong pamilya ni Emily na parang mga hayop na na-corner. Nakikita kong mayroon tayong mga bisita. Mga hindi imbitadong bisita, nilinaw ko. Na malapit nang umalis. Tumango si David at kumuha ng makapal na folder mula sa kanyang briefcase. Dala ko ang lahat. Mga orihinal na titulo na certified ng notaryo. Patunay ng pagbabayad ng lahat ng buwis sa ari-arian sa loob ng huling 15 taon. Mga utility bill na nasa pangalan mo. Lahat. Tiningnan niya ako nang may seryosong tingin na kilala niya. Gusto mong tawagan ko na ang pulis ngayon o gusto mong bigyan sila ng pagkakataon na umalis ng mag-isa? Nagmamadaling lumapit si Emily na parang galit na galit. Hindi mo kami pwedeng palayasin. May karapatan kami. Anak niya si Daniel. Ang bahay na ito ay dapat sa kanya. Tiningnan siya ni David na parang isang partikular na nakakainis na insekto. Ma'am, walang karapatan ang anak ng aking kliyente sa ari-arian na ito hanggat buhay at nasa tamang pag-iisip siya, na siya naman. Si Itigres Eleanor ay ang nag-iisa at ganap na may-ari ng ari-arian na ito. Nandito kayo nang walang pahintulot niya. Iyan ay tinatawag na trespassing. Sinubukan ng ama ni Emily na maging makatwiran, pero ang manugang namin ang nagbigay sa amin ng susi. Sabi niya pwede kaming manatili. Ang manugang mo ba ang rehistradong may-ari ng bahay na ito? Tanong ni David nang walang pag-aalinlangan. Hindi, pero
Kung gayon, wala siyang otoridad na bigyan kayo ng access. Ang mga susi na hawak ninyo ay nakuha ng hindi wasto. Technically, gumagamit kayo ng mga ninakaw na susi. Hindi sila ninakaw. Sa wakas ay naglakas loob na magsalita si Daniel. Binigay ko kay Emily ang kopya ko. Binigay sa akin ni inay ang mga susi na iyon taon na ang nakakaraan. Humarap si David sa anak ko. Daniel, ang mga susi na iyon ay ibinigay sa iyo para sa mga emergency. Para sa mga kaso kung saan kailangan ng iyong ina ng agarang tulong. Hindi para ilipat mo ang buong pamilya ng iyong asawa ng walang pahintulot. Ang pagkopya ng mga susi na iyon ng walang pahintulot ng may-ari ay isang krimen. Nawala ang kulay sa mukha ni Daniel. Hindi. Hindi ko inisip. Hindi mo inisip. Tama. Ang boses ni David ay parang yelo. At ngayon, kailangan harapin ng iyong ina ang mga kahihinatnan ng iyong kakulangan sa paghusga. Isa sa mga security men ang lumapit. Ma'am, sisimulan na namin ang mga lock. Tiningnan ko ang aking relo. Alas negatibo siyam, 4:00 ng gabi. Simulan sa pintuan sa harap, pagkatapos ang service entrance, ang garahe, at bawat panloob na pinto na mailock. Teka! Tumakbo si Emily papunta sa akin. Hindi mo pwedeng gawin ito. Isipin mo si Daniel. Anak mo siya. Ang kaisa-isa mong anak. Iyan mismo ang dahilan kung bakit napakasakit, sabi ko, direkta siyang tinitingnan. Dahil anak ko siya at ginawa mo siyang isang taong kayang traidurin ang sarili niyang ina. Hindi ko siya ginawa ng kahit ano. Siya ang gumawa ng sarili niyang desisyon. Ay, talaga? Humarap ako kay Daniel. Sabihin mo sa akin, anak, ang ideyang ito na lumipat dito, na dalhin ang buong pamilya ni Emily, na italaga ako sa isang silid na walang bintana sa sarili kong bahay. Ideya mo ba iyon? Binuka ni Daniel ang kanyang bibig, isinara ito, binuka ulit. Walang lumabas na tunog. Eksakto, sabi ko. Hindi ka man lang marunong magsinungaling ng kapanipaniwala. Planado lahat ito ni Emily at sumunod ka lang sa kanya na parang isang masunuring aso. Huwag mong kausapin siya ng ganyan. Pumagit na si Emily kay Daniel at sa akin. Ginagalang ka niya. Mahal ka niya. Kaya siya pumayag dito. Para hindi ka nag-iisa, para alagaan ka. Kung gusto niya akong alagaan, sana dumating siya at nagtanong kung ano ang kailangan ko. Hindi siya sana dumating na may planadong pagsalakay. Huminga ako ng malalim. Hindi ito pagmamahal, Emily. Ito ay convenience. Ito ay kasakiman. Ito ay pagnanakaw. Sumingit ulit si David. Mayroon akong mga dokumento dito na nagpapatunay na binili ni Engres Eleanor ang ari-arian na ito gamit ang pondo mula sa kanyang sahod bilang nurse sa General Hospital sa Quezon City. Nagtrabaho siya doon mula 1,900 at 73 hanggang 2,021. 28 taon. Nagretiro siya ng may buong pensyon. Binili niya ang lupain na ito noong 2,000 at itinayo ang bahay sa mga yugto sa loob ng 6 na taon. Binayaran niya ang bawat ladrilyo gamit ang sarili niyang pera. Walang pautang sa pamilya. Walang tulong mula sa sinuman. Tiningnan niya ang bawat isa sa mga nanghihimasok. Ang bahay na ito ay bunga ng kanyang eksklusibong paggawa. Wala sa inyo ang may moral o legal na karapatan dito. Lalong umiyak ang ina ni Emily. Pero wala kaming mapupuntahan. Nirerentahan na ng aming may-ari ang aming apartment. May pinirmahan na siyang lease sa ibang pamilya. Hindi na kami makakabalik. Iyan, sabi ko ng mariin, ay problema na sana ay isinasaalang-alang mo bago mo isinuugal ang lahat sa pagsalakay sa bahay ko. Nag-agresibo si Mark. Alam mo ba? Sige, aalis kami. Pero hayaan mong linawin na iniiwan mo ang sarili mong pamilya sa kalye. Kapag kailangan ni Daniel ng isang bagay, kapag may sakit siya, kapag kailangan ka niya, tandaan mo ang gabing ito. Tatandaan ko, pangako ko. Tatandaan ko ang gabing pinayagan ako ng anak ko na tratuhin na parang nanghihimasok sa sarili kong tahanan. Nagsimula na ang security team sa pagtatrabaho.
Ang tunog ng drill ay pumuno sa bahay habang tinatanggal nila ang lock ng pintuan sa harap. Napakagandang tunog. Ang tunog ng pagkuha muli ng kontrol. Gumawa si Emily ng huling desperadong pagtatangka. David, mukha kang makatwirang tao. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya na nagkakamali siya. Sagrado ang pamilya. Hindi mo ito pwedeng sirain ng ganito. Tiningnan siya ni David ng may halong awa. Ma'am, 15 taon na akong abogado ni Eleanor. Kilala ko siya. Alam ko kung ano ang isinakripisyo niya para makarating sa kung nasaan siya. Alam ko ang mga gabing natutulog siya ng 4 na oras para mag-double shift. Alam ko na may mga linggo na tinapay at kape lang ang kinakain niya para makapag-ipon ng bawat sentimo. Alam ko na noong nasa kolehiyo si Daniel. Nagtatrabaho siya sa 2 ospital ng sabay-sabay para mabayaran ng buo ang tuition nito. Huminto siya. At dumating kayo dito sa bahay na itinayo niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na punong-puno ng kalyo mula sa mga taon ng pagtatrabaho. At inalok ninyo siya ng isang silid na walang bintana, isang utility closet, na parang siya ang katulong sa sarili niyang tahanan. Isinara niya ang kanyang briefcase. Hindi, ma'am. Ang pagkakamali ay hindi ginagawa ni Eleanor. Ang pagkakamali ay ginawa ninyong lahat ng inyong maliitin siya. Ang katahimikan na sumunod ay lubos. Maging ang paghagulgol ng ina ni Emily ay tumigil. Tumigil ang drill. Itinaas ng unang locksmith ang lumang lock. Unang lock na tinanggal, ma'am, anunsyo niya. Ikakabit na ang bago. Sagot ko. At siguraduhin na mataas na seguridad ang mga lock. Ang klase na hindi pwedeng kopyahin ng walang espesyal na order. Tiningnan ako ni Emily nang may galit na napakalakas, pakiramdam ko'y mahawakan ko. Halimaw ka. Isang sakim, mapait na matanda. Mamamatay ka mag-isa sa napakalaking bahay na ito, at walang sinuman ang iiyak para sa iyo. Mas gugustuhin kong mamatay ng mag-isa, kaysa mapalibutan ng mga buitre, kalmado kong sagot. Humarap siya kay Daniel. Tara na. Kunin mo ang mga gamit mo. Aalis na tayo ngayon. Tumingin sa akin si Daniel nang may nagmamakaawang mga mata. Inay, pakiusap. Hindi kailangan maging ganito. Maaayos pa natin ito. Maaari tayong mag-usap. Wala nang dapat pag-usapan, Daniel. Pakiramdam ko'y may nasira sa loob ng aking dibdib, ngunit nanatiling matatag ang aking boses. Ginawa mo ang iyong pinili. Pinili mong suportahan ang sirko na ito sa halip na ipagtanggol ang iyong ina. Ngayon, harapin mo ang mga kahihinatnan. Pero anak mo ako. At iyan ang dahilan kung bakit masakit ito. Hindi gumalaw si Daniel. Nanatili lang siya roon, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na parang isang nawawalang bata. Sa isang sandali lang, naramdaman kong nanghina ang aking desisyon. Anak ko siya, ang kaisa-isa kong anak, ang sanggol na hawak ko sa aking mga braso, ang bata na tinuruan kong maglakad, magbasa, maging mabuting tao. Ngunit naalala ko ang kanyang mga salita kanina. Sabi ni Emily na ito ang pinakamabuti. Hindi't naisip ko, hindi't napagdesisyonan namin, sabi ni Emily. Matagal na huminto sa pag-iisip para sa sarili si Daniel. Daniel, tara na. Ang boses ni Emily ay isang utos, hindi isang pakiusap. Kung gusto mong manatili sa kakilakilabot na babaeng ito, sige, pero aalis ako. At aalis din ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko. Ikaw ang magdesisyon. Nandoon na. Ang ultimatum, ang huling pagsubok ng katapatan. Tiningnan ako ni Daniel sa huling pagkakataon. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Nakita ko ang bahagi niya na anak ko pa rin na nakikipaglaban sa bahagi na hinubog ni Emily sa loob ng 5 taon ng kasal. Nakita ko ang eksaktong sandali na nanalo ang pangalawang bahagi. Paumanhin, inay, bulong niya. Kailangan kong sumama sa asawa ko. May namatay sa loob ko sa sandaling iyon. Hindi ako gumawa ng dramatikong kilos. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Tumango lang ako. Kung gayon, umalis ka na.
Ngumiti si Emily ng may tagumpay, isang maliit at nakakalasong ngiti. Nanalo siya sa laban na iyon at alam niya iyon. Humarap siya sa kanyang pamilya, kinuha ang mga maleta. Aalis na kami. Hindi na kami mananatili ng kahit isang minuto pa sa bahay na ito ng kasakiman at pagkamakasarili. Inabot sila ng 20 minuto para mailabas ang lahat ng maleta. 20 minuto na walang sinuman ang nagsalita, tanging ang tunog lang ng gulong na gumugulong sa sahig, ng mga kahon na hinihila, ng mga nagtatampo na bulong. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang security team. 2 lock na ang napalitan nila. Ang pangalawang lalaki ay nagtatrabaho sa pintuan ng garahe. Nang sa wakas ay nailagay na nila ang lahat sa pasilyo, tumayo si Emily sa harap ko sa huling pagkakataon. Hindi ito tapos. Ay dedemanda namin kayo. May karapatan kami. Hindi tumingala si David mula sa mga dokumento na kanyang binabasa. Wala kayong karapatan. Pero kung gusto ninyong mag-aksaya ng pera sa mga abogado para sabihin sa inyo ang parehong bagay na sinasabi ko sa inyo ng libre, sige. Iminumungkahi kong humanap kayo ng magaling. Kakailanganin ninyo. Binabantaan mo kami, tanong ni Mark ng agresibo. Hindi, binibigyan ko kayo ng impormasyon. Sa wakas ay tumingin sa kanila si David. Pwede kayong sampahan ng kaso ni Iris Eleanor para sa trespassing, para sa iligal na pagkopya ng susi, para sa tangkang pagnanakaw ng ari-arian. Pwede niya kayong idemanda sa sibil para sa emosyonal na kapighatian. Maraming bagay ang pwede niyang gawin. Huminto siya. Pero siya ay isang mapagbigay na babae. Pinapayagan niya kayong umalis ng walang legal na kahihinatnan. Iminumungkahi kong tanggapin ninyo ang kabutihang loob na ito at umalis ng tahimik. Kinuha ng ama ni Emily ang 2 malalaking maleta. Pinagpapawisan siya, pula ang mukha sa pagod at kahihiyan. Hindi ito makatarungan. Lubos na hindi makatarungan. Kami ay masisipag, tapat na tao. Hindi kami karapat-dapat tratuhin na parang kriminal. Ang mga tapat na tao ay hindi sumasalakay sa bahay ng ibang tao, sagot ko. Ang mga tapat na tao ay hindi gumagawa ng plano sa likod ng may-ari. Ang mga tapat na tao ay hindi nagdadala ng mga maleta bago sila magkaroon ng pahintulot. Tiningnan ako ng ina ni Emily nang may paghamak. Hindi mo alam kung ano ang pangangailangan. Nabuhay ka na. Nagkaroon ka na ng pagkakataon. Ngayon, oras mo naman upang tulungan ang iba. Ganyan ang pamilya. Pero masyado kang sakim para intindihin. Lubos akong nakakaintindi, kalmado kong sabi. Naiintindihan ko na nakita mo ang pagkakataon na manirahan ng libre sa isang 4 na palapag na bahay. Naiintindihan ko na inakala mong mas madali manipulahin si Daniel kaysa magtrabaho ng husto at bumili ng sarili mong ari-arian. Naiintindihan ko na nakita mo ako bilang isang balakid. Hindi isang tao. Naiintindihan ko ang lahat. Kinuha ni David, ang malaking kapatid, ang 3 kahon ng sabay-sabay. Huminto siya sa harap ko, ang kanyang ekspresyon ay nagbabanta. Pagsisisihan mo ito. Kapag matanda ka na talaga, kapag kailangan mo ng tulong, kapag may sakit ka at nag-iisa, maaalala mo ang gabing ito, at walang sinuman ang naroon para sa iyo. Mas gugustuhin kong mag-isa kaysa mapalibutan ng masasamang kasama, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. At kung kailangan ko ng tulong, maghahari ako ng isang tao. Babayaran ko ang mga propesyonal na serbisyo. Hindi ko kailangan ng peking awa mula sa mga taong gusto lang ang bahay ko. Hinawakan ni Emily ang braso ni Daniel. Hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Tara na, mahal. Puno ng negatibong enerhiya ang lugar na ito. Humanap tayo ng hotel ngayong gabi. Bukas, aalamin natin kung saan tayo pupunta. Hotel. Halos sumigaw ang ina ni Emily. Alam mo ba kung magkano ang hotel para sa 7 tao? Hindi ko problema, sabi ni Emily nakatitig sa akin. Pero huwag kang mag-alala, nanay. May paraan kami. Lagi. Hindi kami tulad niya na kailangan kumapit sa material na bagay para maramdaman ang kahalagahan. Naglabas si David ng isang tuyong tawa.
Ma'am, ang materyal na bagay ay tinatawag na pribadong ari-arian, at mahalaga ang mga ito dahil kumakatawan ang mga ito sa trabaho, pagsisikap at sakripisyo. Hindi sila mga laruan. Sila ang resulta ng isang buhay ng dedikasyon. Hindi siya sinagot ni Emily. Hinila niya si Daniel patungo sa pinto. Sumunod ang iba, hinihila ang mga maleta, dala ang mga kahon, nagbubulungan ng mga mura na akala nila ay hindi ko naririnig. Ang tiyahin na may orange na buhok ang huling umalis. Huminto siya sa bukana ng pinto at tiningnan ako ng maihalong awa o paghamak. Hindi ako sigurado. Naway patawarin ka ng Diyos, ma'am, dahil ang pamilya mo ay hindi. Hindi ko kailangan ng kapatawaran sa pagtatanggol sa akin, sagot ko. Umiling siya at umalis. Nanatiling bukas ang pinto. Sa labas sa driveway ay nakaparada ang isang lumang sedan at isang sira-sirang AC. Ilang beses silang bumalik-balik upang mailagay ang lahat ng maleta at kahon. May ilang kapitbahay na lumabas upang manood. Nagsindi ang mga ilaw sa veranda. Kumilos ang mga kurtina. Ito ang magiging usap-usapan sa kapitbahayan sa loob ng ilang linggo. Sa wakas, umandar ang dalawang sasakyan at umalis. Nawala ang kanilang mga ilaw sa dilim. Isinara ko ang pinto. Nagpapatuloy pa rin ang security team sa pagtatrabaho. Ang tunog ng drill ay umalinggaw sa katahimikan. Inilagay ni David ang kamay sa aking balikat. Ayos ka lang ba? Hindi ako agad sumagot. Sandali akong nagtagal upang mapagtanto na nanginginig ako. Hindi sa takot, hindi sa pagdududa, kundi sa galit na pinipigilan, sa sakit na pinigilan, sa adrenaline na sumusuporta sa akin sa buong bangungot na ito. Magiging ayos ako, sabi ko sa wakas. Kailangan ko lang itong iproseso. Ginawa mo ang tama. Matatag ang kanyang boses, tiyak. Alam mo yon, hindi ba? Alam ko at ginawa ko. Ngunit ang pagkaalam na ginawa mo ang tama ay hindi nakakapagpagaan ng sakit. Lumapit ang locksmith mula sa harap na pintuan. Ma'am, tapos na kami sa pangunahing entrada. Ito ang bago ninyong susi. 2 kopya lang ang umiiral. Isa para sa iyo at isang backup na iminumungkahi kong itago mo sa isang ligtas na lugar. Kinuha ko ang susi. Ito ay mabigat, ginintuan, iba sa luma. Gaano pa katagal para matapos ang lahat? Mga 1 oras pa. 5 ang pinto sa kabuuan. 3 na ang natapos namin. Tiningnan ko ang aking relo. Alas negatibo 1:00 oras 15 minuto na. Pagsapit ng hating gabi, tapos na ang lahat. Pagsapit ng hating gabi, ganap na magiging akin muli ang aking bahay. Umupo ako sa sofa. Umupo si David sa tabi ko. Wala siyang sinabi. Nandoon lang siya sa solidong gintong katahimikan. Sa tingin mo ba babalik si Daniel? Tanong ko pagkatapos ng ilang sandali. Nagbuntong hininga si David. Hindi ko alam, Eleanor. Depende iyon sa kanya. Kung makakahanap siya ng lakas ng loob na mag-isip para sa sarili niya. Binigay ko sa kanya ang lahat. Lahat ng mayroon ako, lahat ng ako. Alam ko. At ganito niya ako ginantihan. Sa pagdadala ng mga taong ito upang salakayin ang bahay ko. Hindi siya ang nagplano nito. Si Emily. Pero pinayagan niya. Iyan ay kasing sama. Kinusot ko ang aking mga mata. Pagod na ako. Napakapagod. Noong maliit pa siya, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaan na masaktan siya ng sinuman na poprotektahan ko siya mula sa lahat. Ginawa mo. Pinrotektahan mo siya ng sobra na hindi niya natutunan na protektahan ang sarili niya. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Tama siya. Masyado akong naging mabuting ina, napakaprotektado, napakadedikado kaya't hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob si Daniel na harapin ang buhay. Nang dumating si Emily na may dominante na personalidad, hinayaan lang niya ang sarili niyang mahila. Mas madali iyon kaysa mag-isip. Ang tunog ng drill ay nagpatuloy, metodiko, konstante, nagbibigay ginhawa. Bawat lock na nahulog ay isang simbolo. Bawat bagong lock na ikinabit ay isang deklarasyon. Ito ang aking bahay. Ito ang aking espasyo.
Walang sinuman ang makakapasok ng walang pahintulot ko. Sinusuri ni David ang mga dokumento ng tahimik. Paminsan-minsan, nagsusulat siya ng mga tala sa isang legal pad. Laging detalyado, laging handa. Kaya siya ang pinakamahusay. David, sabi ko pagkatapos ng mahabang katahimikan. Sa tingin mo ba masamang tao ako? Tumingala siya mula sa kanyang mga papel. Bakit mo itatanong iyan? Pinalayas ko ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, at ang buong pamilya ng kanyang biyenan. Iniwan ko sila na walang mapupuntahan. Hindi mo sila pinalayas. Wala silang karapatan na manatili dito. Matatag ang kanyang boses. Eleanor, tignan mo ako. Hindi ikaw ang kontrabida sa kwentong ito. Dumating sila na may plano. Isang masalimuot. Kalkuladong plano na idinisenyo upang agawin ang iyong otonomiya sa sarili mong tahanan. Bibigyan ka nila ng isang silid na walang bintana. Naiintindihan mo ba ang tindi ng kahihiyan na iyon? Hindi ka nila nakita bilang may-ari. Nakita ka nila bilang isang abala na itulak sa isang sulok. Pero pamilya sila. Ang pamilya ay hindi gumagawa ng ganyan. Isinara niya ang kanyang notepad. Ang pamilya ay gumagalang. Ang pamilya ay nagtatanong. Ang pamilya ay hindi sumasalakay. Ang sinubukan nilang gawin ay walang kinalaman sa pamilya. Ito ay isang gawa ng puro at simpleng pag-aari. Tama siya. Siyempre, tama siya. Ngunit ang sakit sa aking dibdib ay hindi nawala sa lohika. Ang sakit ng panonood kay Daniel na pumili kay Emily kaysa sa akin. Ang sakit ng pagkilala na ang anak ko, ang batang mahal na mahal ko, higit sa sarili kong buhay, ay walang lakas ng loob na ipagtanggol ako. Isa sa mga security men ang pumasok sa sala. Ma'am, tapos na kami sa service entrance at sa garahe. Ang pintuan lang sa likod na patio ang natitira. Perpekto. Salamat. Tumayo ako mula sa sofa. Magtitimpla ako ng kape. Gusto mo ba? Ang tatlong lalaki ay nagpakita ng pasasalamat. Nagpunta ako sa kusina. Ang kusina ko, ang dinisenyo ko mismo na may lightwood cabinets na pinili ko matapos tignan ang 50 iba't ibang sample. Gamit ang granite countertop na nagkakahalaga ng 3 buwan na sahod, ngunit gusto ko na simula nang makita ko ang isa sa isang magazine. Gamit ang stainless steel appliances na binili ko isa-isa, nag-ipon, naghihintay ng mga sele. Akin ang kusina na ito. Tulad ng bawat silid sa bahay na ito, tulad ng bawat piraso ng muebles, bawat pintura, bawat halaman sa hardin, lahat ay pinili ko, binayaran ko, inalagaan ko. Habang nagtitimpla ang kape, tumingin ako sa bintana papunta sa bakuran. Nagsindi ang mga otomatikong ilaw, nagbibigay liwanag sa buganilya na itinanim ko 10 taon na ang nakakaraan. Ngayon, sakop na nito ang buong pader sa likod, isang cascade ng magenta na bulaklak na namumukadkad tuwing tagsibol. Naalala ko ang araw na itinanim ko ang mga pinutol na sanga. 23 taong gulang si Daniel. Kakatapos lang niya makakuha ng unang trabaho bilang engineer. Bumisita siya sa akin noong linggo na iyon, excited, nagkukwento tungkol sa kanyang opisina, kanyang mga kasamahan, kanyang mga proyekto. Tinulungan niya akong hukayin ang mga butas. Nagdumi ang kanyang mga kamay. Natawa siya nang tumalsik ang lupa sa kanyang mukha. Inay, sabi niya noong araw na iyon, kapag matanda na ako tulad mo, gusto kong magkaroon ng bahay na tulad nito na may hardin at lahat. Makukuha mo, sabi ko sa kanya, kung magtatrabaho ka ng husto, kung mag-ipon ka, kung hindi ka susuko, makukuha mo. Pero hindi niya kailanman ginawa. 5 taon na ang lumipas, nakilala niya si Emily. Nagpakasal sila sa loob ng 1 taon. Gusto ni Emily ng malaking kasal, isang imported na damit, isang honeymoon sa Europa. Humingi ng tulong si Daniel sa akin. Binigyan ko siya ng 20,000 piso mula sa aking savings. Ito ang lahat ng naipon ko para sa mga emergency. Kasal mo ito, sabi ko sa kanya. Minsan ka lang ikakasal. Gaano ako kamali? Hindi tungkol sa kasal, kundi sa pasasalamat. Hindi kailanman nagpasalamat sa akin si Emily. Hindi man lang niya ako isinama sa pagpaplano.
Pinili ko ang aking damit para sa kasal 3 araw bago ang event. Isang mint green dress na nakita ko sa sele dahil walang sinuman ang nagsabi sa akin ng color scheme. Dumating ako sa simbahan at lahat ng babaeng bisita ay nakasuot ng pastel. Mukha akong Christmas tree. Walang sinabi si Daniel. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi niya hiniling kay Emily na isama ako. Hinayaan lang niya ang lahat mangyari. Kailan ito nagsimula? Kailan tumigil ang anak ko na maging anak ko at naging tahimik na asawa na tumango lang sa lahat? Tapos na ang pagtimpla ng kape. Nilagyan ko ng 4 na mug. Dinala ko ang tray sa sala. Tinanggap ni David ang kanya nang may pagod na ngiti. Ang 2 security men ay kinuha din ang kanilang mga kape nang may pasasalamat. Ma'am, sabi ng tila team leader. Maaari ba akong magtanong ng personal na tanong? CJ, bakit pinayagan ng anak mo na mangyari ito? Ibig kong sabihin, mukha kang mabuting tao. Maganda ang bahay na ito. Bakit niya ito gugustuhin na kunin mula sa iyo? Sumingit si David bago ako makasagot. Hindi sa gusto niya itong kunin. Kundi kinumbinsi siya ng kanyang asawa na ito ang pinakamabuti. Ang ilang tao ay may espesyal na talento sa pagmamanipula, sa paggawa ng kanilang sariling interes na mukhang karaniwang kabutihan. Tumango ang lalaki. Ganon din ang bayaw ko. Kinumbinsi niya ang kapatid ko na ibenta ang kotse ni nanay ko dahil hindi na niya ito kailangan. Kinuha niya ang pera. Pinagtatanggol pa rin siya ng kapatid ko. Eksakto, sabi ni David. Ang emosyonal na manipulasyon ay isang makapangyarihang tool, lalo na kapag ang biktima ay gustong maniwala na ginagawa nila ang tama. Uminom ako ng kape ng tahimik. Ito ay mainit, malakas, eksakto kung paano ko gusto. Sa labas, tahimik ang gabi. Pinatay na ng mga kapitbahay ang kanilang mga ilaw. Tapos na ang iskandalo. Ngunit sa mga social media page ng kapitbahayan, sigurado akong nagsisimula pa lang ang haka-haka. Wala akong pakialam. Matagal na akong tumigil na mag-isip kung ano ang iniisip ng ibang tao. Kapag nagtatayo ka ng isang bagay mula sa simula, kapag nakaligtas ka ng mag-isa, nagkakaroon ka ng isang shell, isang hindi nakikitang baluti laban sa mga pagusga ng iba. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text. Mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Sana masaya ka. Iniwan mo ang anak mo sa kalye. Ikaw ay isang kakilakilabot na ina. Sana mabulok ka sa walang laman na bahay na iyan. Numero iyon ni Emily. Siyempre, hindi lang siya pwedeng umalis. Kailangan niya ng huling salita. Ipinakita ko ang text kay David. Binasa niya ito at umiling. Gusto mo bang maghanda ako ng restraining order? Hindi pa. Sinsave ko ang mensahe bilang ebidensya. Kung magpatuloy siya, saka na lang. CJ. Kinuha niya ang screenshot. Iminumungkahi ko din na palitan mo ang numero mo o ay block man lang ang kanya. Pag-iisipan ko. Isinilid ko ang aking telepono. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot, David? Hindi man lang ang text ni Emily ang masakit. Kundi si Daniel ay walang sinulat. Hindi isang paghingi ng tawad, hindi isang paliwanag, hindi isang paumanhin, inay. Wala. Nahihiya siya. Dapat nga. Magre-react din siya sa huli. Malalaman niya kung ano ang ginawa niya at gugustuhin niyang ayusin. At paano kung huli na? Medyo nanginginig ang aking boses. Paano kung hindi na ito maaayos? Inilagay ni David ang kanyang kamay sa aking kamay. Kung gayon, ibig sabihin hindi na ito maaayos simula pa lang at ginawa mo ang tama sa pagtatakda ng mga hangganan. Natapos ang security team sa huling lock bandang -11:37 ng gabi. Inabot nila sa akin ang isang sobre na naglalaman ng lahat ng bagong susi. 6 na set sa kabuuan. 1 para sa akin, 5 para sa backup. Ito ay mga high security lock, paliwanag ng team leader. Hindi sila pwedeng kopyahin sa anumang hardware store. Kailangan nila ng espesyal na order na may G at pahintulot ng may-ari. Kung may susubok na puwersahin sila, mayroon silang otomatikong locking system.
Halos hindi sila masisira. Perpekto. Kinuha ko ang sobre. Ito ay mabigat. Lahat ng susi na iyon, lahat ng metal na iyon, lahat ng seguridad na iyon. Magkano ang utang ko sa inyo? Naasikaso na ni Emmett Miller ang bayad. Tiningnan ko si David, nagulat. Hindi mo kailangan gawin iyon. Ituring mo na itong regalo para sa lahat ng taon ng pagkakaibigan. Ngumiti siya. Bukod pa rito, binibigyan ako ng inspirasyon ng kaso mo. Susulat ako ng isang artikulo tungkol sa karapatan sa ari-arian at manipulasyon ng pamilya. Sa pahintulot mo, syempre. May pahintulot ka, pero palitan mo ang mga pangalan. Syempre. Umalis ang mga security men. Kinuha ni David ang kanyang mga papel at ang kanyang briefcase. Ayos ka lang ng mag-isa. Mas magiging ayos ako. At totoo iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, pakiramdam ko'y nakahinga ako ng buo. Salamat, David, sa lahat. Sa pagdating sa gabi ng linggo, sa pagdadala ng tulong, sa pagiging nasa panig ko. Lagi akong nasa panig mo, Eleanor. Ikaw ang pinakamatapang kong kliyente. Hinalikan niya ang aking pisngi. Tumawag ka kung kailangan mo ng kahit ano, kahit ano. Anumang oras. Gagawin ko. Umalis siya. Isinara ko ang pinto sa likod niya. Gumawa ng kakaibang tunog ang bagong lock ng ito ay bumalik sa lugar. Mas matatag, mas tiyak, mas secure. Tumayo ako sa aking pasilyo, sa aking bahay, sa ilalim ng aking bubong. Ang katahimikan ay lubos. Walang mapanghimasok na boses, walang peking tawanan, walang masamang plano na ibinulong sa mga sulok. Katahimikan lang. Ang aking katahimikan. Ang katahimikan ng tagumpay. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. Alas negatibo 11, 53. Sa loob ng 7 minuto, maghahating gabi na. Isang bagong araw, isang bagong simula. Naglakad ako sa buong bahay. Binuksan ko ang mga ilaw sa bawat silid. Ang unang palapag na itinalaga ni Emily para sa kanyang mga magulang. Ang ikalawang palapag na ipinangako niya sa kanyang mga kapatid. Ang ikatlong palapag na inangkin niya para sa kanyang sarili at kay Daniel. At ang ikaapat na palapag, ang aking palapag, ang aking personal na espasyo na may aking pag-aaral, aking silid-aklatan, aking santuwaryo. Lahat ay buo. Lahat ay akin pa rin. Sa silid sa likod, ang walang bintanang espasyo na itinalaga ni Emily bilang aking bilangguan, binuksan ko ang ilaw. Ito ay isang maliit na silid, ngunit hindi ito isang utility closet. Ito ang aking pantry. Puno ito ng mga delata na ako mismo ang gumawa. Strawberry jams, peaches in syrup, tomato sauces, mga produkto mula sa aking hardin, mula sa aking paggawa, mula sa aking mga kamay. Isinara ko ang pinto. Hindi kailanman magiging kwarto ng sinuman ang silid na iyon. Mananatili itong eksaktong kung ano ito, isang pantry, isang functional na espasyo, hindi isang selda. Umakyat ako sa ikatlong palapag. Ang master bedroom na inangkin ni Emily nang may kumpiyansa. Binuksan ko ang pinto at binuksan ang ilaw. Ang kama ay perpektong inayos na may kulay cream na sheet na binili ko noong nakaraang buwan. Ang mga linen na kortina ay bumagsak ng elegante sa sahig. Ang balkonahe na may tanawin ng bundok ay sarado, ang mga glass door ay nagpapakita ng aking nag-iisang imahe. Hindi kailanman para kina Daniel at Emily ang silid na ito. Hinding-hindi. Ito ang aking guest room. Inilaan ko ito para sa pagbisita ng mga kaibigan, para sa isang kasamahan sa ospital na nangangailangan ng matutuluyan. Ito ay isang espasyo ng pagkabukas palad, hindi pag-aari. Isinara ko ang pinto at nagpatuloy sa pag-akyat sa ikaapat na palapag. Aking palapag, aking santuwaryo. Narito ang aking totoong kwarto. Mas maliit kaysa sa nasa ikatlong palapag, ngunit mayroong isang bagay na wala ang ibang silid. Ang tanawin ng pagsikat ng araw. Ang aking bintana ay nakaharap sa silangan. Bawat umaga, ginigising ako ng araw sa pamamagitan ng kanyang gintong sinag. Bawat umaga ay paalala na nakaligtas ako sa isa pang gabi, na mayroon akong isa pang araw upang mabuhay sa sarili kong mga termino.
Ang aking study room ay katabi lang. 2 buong pader na puno ng libro. Mga nobela na nabasa ko sa aking mga break sa ospital. Mga medikal na manual na pinag-aralan ko para sa aking mga sertipikasyon. Mga libro tungkol sa paghahardin, pagluluto, kasaysayan, tula. Isang buong buhay ng pag-aaral na nakapaloob sa mga istante na iyon. Ang aking desk ay nasa tabi ng bintana. Dito ko binabayaran ang aking mga bill, sinasagot ang mga email, pinaplano ang aking buhay. Sa desk ay mayroon akong naka-frame na litrato. Si Daniel noong 10 taong gulang, nakangiti sa kanyang soccer uniform. Bago ang pagdadalaga, bago ang mga hormones, bago si Emily, noong tinitignan pa niya ako na parang ako ang kanyang bayani. Kinuha ko ang litrato. Sinundan ko ang balangkas ng inosenteng ngiti na iyon gamit ang aking daliri sa salamin. Saan napunta ang batang iyon, bulong ko. Saan napunta ang anak ko? 12:00 na ng hating gabi. Umalingaw ang mga kampana mula sa simbahan sa kapitbahayan. 12 kampana. 12 hampas na nagmamarka ng pagtatapos ng kakilakilabot na araw na ito at ang simula ng isa pa. Umupo ako sa aking upuan. Pagod na ako. Lubos na pagod. Ngunit hindi ito pisikal na pagod. Ito ay emotional. Ang pagod ng paglaban sa isang labanan na hindi ko dapat kailangang labanan. Ang labanan ng pagtatanggol sa sarili kong tahanan mula sa sarili kong pamilya. Nag-vibrate ulit ang aking telepono. Isa pang text. Sa pagkakataong ito ay mula sa isang numero na kilala ko. Si Sarah, ang aking kaibigan mula sa ospital. Nagtrabaho kami ng magkasama sa loob ng 15 taon bago ako magretiro. Eleanor, ayos ka lang ba? Nag-text sa akin ang kapitbahay mo na nakita niya ang pulis sa bahay mo. Anong nangyari? Hindi dumating ang pulis, ngunit nakita ng mga kapitbahay ang kotse ni David at ang sasakyan ng security team. Para sa kanila, pareho lang ang lahat. Drama, iskandalo, tsismis, pakana. Nag-text ako pabalik. Ayos lang ako. May hindi gustong bisita. Umalis na sila ngayon. Sasabihin ko sa iyo bukas. Agad siyang sumagot. Pupunta ako. Huwag, Sarah. Hating gabi na. Ayos lang ako. Talaga. Mag-isa ka pagkatapos ng masamang bagay. Pupunta ako. May susi ako. Ay, teka. Pinalitan mo ang mga lock. Ngumiti ako sa kabila ng lahat. Kilala ako ni Sarah ng husto. Pero pwede kang pumunta bukas. Ngayong gabi? Kailangan ko lang iproseso. Sigurado ka? Sigurado ako. Okay, pero pupunta ako ng maaga at magdadala ako ng mga pastry. Deal. Isinilid ko ang telepono. Si Sarah ay totoo. Si Sarah ay isa sa mga taong hindi ka hinuhusgahan na walang hinihingi na nandyan lang. Napakaraming shift kaming nagtrabaho ng magkasama, naging magkapatid kami. Battle Sisters, tawag namin dito. Dahil ang pagtatrabaho sa IHI ay isang labanan. Bawat shift ay isang digmaan laban sa oras, laban sa kamatayan, laban sa kawalan ng pag-asa. Maiintindihan ni Sarah kung ano ang nangyari ngayon. May komplikado din siyang pamilya. Sinubukan minsan ng kanyang kapatid na ibenta sa kanya ang isang life insurance policy kung saan ang kapatid ang benepisyaryo. Pinalayas ni Sarah ang kapatid sa bahay at hindi niya ito kinausap sa loob ng 2 taon. Hindi ka binibigyan ng karapatan ng dugo na maging linta, sabi niya sa akin noon. Ang tunay na pamilya ay gumagalang sa mga hangganan. Tama siya noon. Tama siya ngayon. Tumayo ako at nagpunta sa banyo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. 66 taong gulang na ako, ngunit ngayong gabi, mukha akong 80. Ang mga dark circle ay malalim. Ang mga linya sa paligid ng aking bibig ay mas kitang-kita. Ang aking buhok, na karaniwan kong isinusuot sa isang eleganteng bon, ay gusot na may mga nagre-rebelde na strands na lumalabas sa lahat ng dako. Ikaw ay isang survivor, sabi ko sa aking refleksyon. Nakaligtas ka sa mas masahol pa. At totoo iyon.
Nakaligtas ako sa isang nabigo na kasal sa isang lalaki na iniwan ako na may isang batang anak at mga utang na hanggang lig. Nakaligtas ako sa kahihiyan ng paghingi ng tulong sa aking mga magulang na ibinigay naman nila, ngunit laging ipinapaalala sa akin ang aking pagkabigo. Nakaligtas ako sa 28 taon ng paglilinis ng mga sugat, paghawak sa mga kamay ng mga namamatay, pagkakita ng mga bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Nakaligtas ako sa pagkamatay ng aking ina, aking ama, mga kaibigan, mga pasyente na naging kaibigan. Nakaligtas ako. Lagi akong nakaligtas. At makakaligtas din ako dito. Hinugasan ko ang aking mukha ng malamig na tubig. Nagsipilyo ako ng ngipin. Nagsuot ako ng pajama. Ang gabi-gabing routine ay nagbibigay ginhawa sa pagiging normal nito. Na parang ang araw na ito ay anumang iba pang araw, na parang hindi ko pinalayas ang anak ko sa aking bahay 2 oras lang ang nakalipas. Humiga ako sa kama. Ang mga sheet ay malamig, malambot. Hinugasan ko ang mga ito kaninang umaga, hindi alam na sa pagtatapos ng araw, lahat ay magbabago. Pinatay ko ang ilaw. Dumapo ang dilim, kumpleto at ganap. Ngunit hindi ako makatulog. Ang aking isip ay patuloy na nagre-replay ng gabi. Ang mukha ni Emily habang inaanunsyo ang kanyang plano. Ang kaduwagan ni Daniel sa hindi pagtatanggol sa akin. Ang palakpakan mula sa pamilya ng mga buitre na iyon. Ang kahihiyan ng pagkarinig sa kanila na itinalaga ako sa isang silid na walang bintana sa sarili kong tahanan. At pagkatapos ang kasiyahan, ang malamig at matamis na kasiyahan ng pagkakita sa kanilang mga mukha nang dumating si David. Nang nagsimula ang security team sa pagpapalit ng mga lock, nang napagtanto nila na minamaliit nila ang matandang babae na akala nila ay pwede nilang manipulahin, ang kasiyahan na iyon ay maihalong sakit. Dahil kahit gaano pa man makatarungan ang aking mga aksyon, kahit gaano pa man tama ang aking desisyon, hindi nito binago ang katotohanan na nawalan ako ng anak, kahit pansamantala, marahil permanente. Babalik kaya si Daniel? Makakahanap ba siya ng lakas ng loob na humingi ng tawad? O pananatilihin siya ni Emily sa kanyang kontrol, kinukumbinsi siya na ako ang kontrabida, ang malupit na ina na iniwan sila sa kalye. Nag-vibrate ulit ang aking telepono. Hindi ko pinansin, ngunit patuloy itong nag-vibrate at nag-vibrate at nag-vibrate. Binuksan ko ang nightstand lamp at kinuha ang telepono. 15 mensahe, lahat mula sa numero ni Emily. Binasa ko ang mga ito isa-isa. Bawat isa ay mas makamandag kaysa sa nauna. Sana proud ka sa sarili mo. Umiiyak si Daniel dahil sa iyo. Kailangan naming magbayad ng 3 hotel room sa 3000. Sana masaya ka sa pagnanakaw sa amin. May problema sa puso ang mga magulang ko. Kung may mangyari sa kanila, kasalanan mo. Ikaw ay isang mapait. Malungkot na matanda. Walang sinuman ang magmamahal sa iyo. Kapag namatay ka, makikita nila ang iyong nabubulok na bangkay pagkalipas ng ilang araw. At walang sinuman ang iiyak. Sabi ni Daniel na sabihin ko sa iyo na labis siyang nadismaya sa iyo. Pupunta kami sa abogado bukas. Kukunin namin ang lahat sa iyo. Parurusahan ka ng Diyos para dito. Sana magkaroon ka ng atake sa puso at walang sinuman ang naroon para tulungan ka. Ikaw ang pinakamasamang ina sa mundo. Sabi ni Daniel na hindi ka na niya itinuturing na ina. Mamamatay ka mag-isa at nararapat lang sa iyo. Sana magdusa ka ng kasing dami ng pinagdusa mo sa amin. Hinding-hindi mo makikita ang iyong mga apo. Hinding-hindi. Sumpa ko iyan. Binasa ko ang bawat mensahe ng walang emosyon. Parang binabasa ang mga pagpapanggap ng isang galit na hayop. Purong kamandag ng walang laman. Purong galit ng walang argumento. Ang tanging masakit ay ang mensahe tungkol kay Daniel. Sabi ni Daniel na hindi ka na niya itinuturing na ina. Totoo ba ito o isa lang ito sa manipulasyon ni Emily? Bumababa ang aking anak sa ganoong kalalim na antas na masasabi niya ang ganoong bagay. Binlock ko ang numero. Dapat ko na itong ginawa mula sa simula. Hindi ko kailangan ang laso na iyon sa buhay ko. May sapat na akong sakit nang hindi idinadagdag ang galit ng isang babae na halos hindi ko kilala. Humiga ako ulit.
Sa pagkakataong ito, inilagay ko ang telepono sa airplane mode. Wala nang mensahe, wala nang istorbo, ako lang at ang aking katahimikan at ang aking nabawi na bahay. Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim. Pasok labas, pasok labas. Isang teknik na natutunan ko sa aking mga taon sa nursing upang pamahalaan ang stress. Conscious breathing. Naroroon sa kasalukuyan. Sa huli, dumating ang tulog. Hindi ito mapayapang tulog. Pinangarap ko si Daniel na bata pa na tumatakbo sa isang parke. Tumatakbo ako sa likod niya, sinusubukang habulin, ngunit mas mabilis siyang tumakbo. At nang sa wakas ay naabutan ko siya, humarap siya at may mukha ni Emily. Nagising ako na may pigil na iyak sa aking lalamunan. Masyadong maaga ang bukang liwayway. Ang unang sinag ng araw ay tumagos sa aking bintana tulad ng ginagawa nito tuwing umaga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng kapayapaan. Nagdulot ito ng hilaw na katotohanan ng nangyari. Hindi ito bangungot. Lahat ay totoo. Dahan-dahan akong bumangon. Naninigas ang aking katawan na parang nakipaglaban ako ng pisikal na labanan sa halip na emosyonal. Nagpunta ako sa banyo, naghugas ng mukha, at tiningnan ulit ang sarili ko sa salamin. Nandoon pa rin ang mga dark circles, ngunit may kakaiba sa aking mga mata, isang katigasan na wala roon noon, isang determinasyon. Bumaba ako sa kusina. Nagtimpla ako ng kape. Ang amoy ay pumuno sa walang laman na bahay. Ang bahay ko, ganap na akin ulit. Kinuha ko ang tinapay mula sa freezer, pinainit ito sa oven. Inihain ko ito na may strawberry jam na ginawa ko noong nakaraang tag-araw mula sa aking mga strawberry sa hardin. Isang normal na umaga, maliban na walang normal. -8:00 eksakto, tumunog ang doorbell. Si Sarah, laging punctual. Binuksan ko ang pinto at naroon siya na may mainit na ngiti at isang malaking bag ng mga pastry. Nagdala ako ng beer claws, danishes at croissants. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Pumasok ka. Niyakap ko siya. Isang mahabang yakap, ang uri na kailangan mo kapag nagugunaw ang iyong mundo. Pumasok siya at tumingin-tingin. Mga bagong lock sa lahat ng ito, 5 sa kabuuan. Okay, ngayon ikwento mo sa akin ang lahat. At huwag kang magkukulang ng kahit isang bahagi. Umupo kami sa kusina. Naglagay ako ng kape para sa kanya at ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula sa sandaling kinatok ni Emily ang kanyang baso hanggang sa pag-block ko sa kanyang numero ng hating gabi. Nakinig si Sarah ng walang pag-istorbo, ang kanyang mukha ay dumaan sa bawat emosyon. Pagkagulat, pagkapuot, galit, at sa wakas ay isang madilim na kasiyahan. Ang babaeng iyan ay isang ahas, sabi niya nang matapos ako. Isang mapanlin lang na ahas. At si Daniel? Wala siyang sinabi. Wala sa aking depensa. Wala. Nakaupo lang siya na parang daga. Umiling si Sarah. Kailangan magpaka-adulto ng batang iyan. 31 taong gulang na siya. Oras na para humanap siya ng lakas ng loob. Ako ang kumuha niyon sa kanya, sabi ko ng mapait. Pinrotektahan ko siya ng sobra na hindi niya natutunan na ipagtanggol ang sarili niya. At ngayon, tingnan mo, siya ay papet ng asawa niya. Hindi. Inilagay ni Sarah ang kanyang kamay sa aking kamay ng mariin. Naging mabuting ina ka, isang pambihirang ina. Kung ano si Daniel gayon ay sarili niyang pinili. Binigyan mo siya ng mga tool. Pinili niya na hindi gamitin ang mga ito. Gusto kong maniwala sa kanya. Gusto kong maniwala na hindi ko kasalanan. Ngunit ang pagkakasala ay isang persistenteng pakiramdam, lalo na para sa mga ina. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, sabi ko pagkatapos ng isang sandali. Hindi sa sinubukan ni Emily na nakawin ang bahay ko. Kundi pinayagan siya ni Daniel. Na ang anak ko, na lumaki na nakikita kung gaano kahirap ako nagtrabaho, kung gaano karami ang isinakripisyo ko, ay pwedeng payagan ang sinuman na tratuhin ako ng ganyan. Alam ko. Uminom si Sarah ng kanyang kape. Pero ginawa mo ang tama. Nagtakda ka ng hangganan. Iyan ay malusog. Iyan ay kinakailangan.
Tumunog ang telepono ni Sarah. Tiningnan niya ito at kumunot ang noo. Si Brenda ito mula sa ospital, sagot niya. Uy, kasama ko siya ngayon. Ano? Sigurado ka ba? Naging seryoso ang kanyang mukha. Okay, salamat sa paunang abiso. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. Eleanor, may kailangan kang malaman. Kumunot ang aking tiyan. Anong nangyari? Si Emily ay nasa ospital kaninang umaga sa Isiki. Inaangkin na inatake mo siya kagabi, na tinulak mo siya, na mayroon siyang mga pasa. Nakita siya ni Brenda. Sabi niya, luma na ang mga pasa mula pa sa mga araw na nakaraan, hindi kagabi. Pero nagpupumilit si Emily. Sabi niya, magpa-file siya ng police report. Naramdaman kong nilamig ang aking dugo. Ano? Magpapa-file siya ng kaso ng assault. Sinusubukan niyang magbuo ng kaso laban sa iyo. Naparalisa ako. Ito ay mas masahol pa kaysa sa aking naisip. Hindi lang gusto ni Emily ang bahay ko. Gusto niya akong sirain. Gusto niya akong gawing kontrabida sa kanyang kwento para makuha niya ang lahat. Naniniwala ba si Brenda sa kanya? Tanong ko. Siyempre, hindi. Kilala ka ni Brenda. Nakatrabaho ka niya ng ilang taon. Alam niyang hindi ka marahas, pero idokumento niya ang lahat sa chart. Malinaw na luma ang mga pasa. May mga litrato. Kung magpa-file ng kaso si Emily, mapapatunayan ng mga litratong iyon na nagsisinungaling siya. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong tawagan si David. Tawagan mo siya ngayon. Kinuha ko ang aking telepono at nagdial. Sinagot ni David sa pangalawang ring. Eleanor, anong problema? Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagbisita ni Emily sa ospital, tungkol sa mga maling akusasyon, tungkol sa mga lumang pasa na sinusubukan niyang gawing bago. Nagkaroon ng tensyon na katahimikan. Pagkatapos, nagsalita si David, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang babaeng iyan ay gumawa ng isang seryosong pagkakamali, isang napakaseryosong pagkakamali. Ang pagfa-file ng maling police report ay isang krimen, at mayroon tayong patunay na ito ay false. Ang mga medikal na litrato ay may timestamp. Ang mga pasa ay may malinaw na edad. Plus, mayroon tayong testimonya ng security team na nandyan buong gabi at akin. Anong gagawin ko? Wala. Hayaan mo siyang mag-file ng kaso. Kapag ginawa niya, magpa-file tayo ng countersuit para sa pagfa-file ng maling report, defamation, tangkang pangingikil at harassment. Sisirain ko ang kanyang kaso bago pa man ito makarating sa hukom. Huminto siya. Eleanor, kailangan mong ipadala sa akin ang mga screenshot ng bawat text message na ipinadala niya sa iyo kagabi. Lahat ng ito. Ang mga ito ay ebidensya ng harassment. Mayroon ako. Ipapadala ko ngayon. Perpekto. At kung makikipag-ugnayan siya sa iyo ulit, huwag kang sasagot. Idokumento mo lang. Bawat text, bawat tawag, lahat. Nagbubuo kami ng kaso laban sa kanya ngayon. Ibinaba ko ang telepono at ipinakita ang mga text kay Sarah. Binasa niya ang mga ito nang nakabuka ang kanyang bibig. Baliw na baliw ang babaeng ito. Tingnan mo ito, sana magkaroon ka ng atake sa puso at walang sinuman ang naroon para tulungan ka. Sino ang sumusulat ng ganyan? Sino? Isang desperadong tao, sagot ko. Isang taong nawalan ng akala niya ay nasa kanya na. Mas parang isang sociopath. Kumuha si Sarah ng pastry at kinagat ito ng galit. Hindi ako makapaniwala na kasama pa rin ni Daniel ang babaeng ito. Anong iniisip niya? Hindi siya nag-iisip. Iyan ang problema. Ginugol namin ang susunod na oras sa pagpapadala ng lahat kay David. Mga screenshot ng mga text, ang timeline mula kagabi, ang mga pangalan ng lahat ng saksi. Tinawagan pa ni Sarah si Brenda at hiniling sa kanya na maghanda ng detalyadong medical report tungkol sa mga pasa ni Emily. Kung maglalaro siya ng marumi, sabi ni Sarah nang may determinasyon, ibabaon natin siya sa ebidensya. Alas negatibo 1:00 oras ng umaga, tumunog ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Hindi ko sinagot. Nag-iwan sila ng voicemail.
Pinakinggan ko ito kasama si Sarah sa tabi ko. Si Daniel iyon. Ang kanyang boses ay paos, pagod talunan. Inay, ako ito. Pakiusap, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Emily na tinulak mo raw siya kagabi. Sabi niya may mga pasa siya. Hindi ko. Hindi ko alam ang iisipin. Pakiusap, tawagan mo ako. Kailangan kong marinig ang panig mo. Pakiusap. Kinuha ni Sarah ang telepono sa akin bago pa ako makagawa ng isang bobong bagay tulad ng pagtawag sa kanya. Hindi. Huwag mo man lang isipin iyan. Maaaring bitag iyan. Maaaring nagre-record siya. Maaaring sinusubukan kanyang paunlarin na magsabi ng isang bagay na magagamit nila laban sa iyo. Pero anak ko siya. Siya ang asawa ng isang babae na maling nag-aakusa sa iyo ng aso. Hindi mo siya pwedeng kausapin ng walang abogado. Hindi hanggat hindi ito naaayos. Tama siya. Siyempre, tama siya. Ngunit masakit. Masakit na hindi ko makakausap ang sarili kong anak. Masakit na humingi siya ng aking panig na parang may anumang pagdududa tungkol sa nangyari. Ipinasa ko ang voicemail kay David. Agad siyang sumagot. Huwag mo siyang tawagan. Huwag mo siyang kausapin. Ito ay isang taktika. Kung kakausapin mo ngayon, pwede nilang baluktutin ang iyong mga salita. Maghintay, maghintay. Laging maghintay. Ngunit ang paghihintay ay pahirap. Nanatili si Sarah sa akin buong umaga. Nagluto kami ng tanghalian ng magkasama. Manok na may kanin at salad. Simple at nakakaginhawang pagkain. Kumain kami ng tahimik, bawat isa ay nakalubog sa sarili naming mga iniisip. Alam mo ba, biglang sabi ni Sarah. Magiging kakilakilabot ito, pero kailangan kong sabihin. Marahil ito ang pinakamabuting bagay na nangyari. Tiningnan ko siya, naguguluhan. Ang pinakamabuting bagay? Paano? Dahil ngayon nakikita mo ang tunay na mukha ni Emily. Isipin mo kung pinayagan mo silang manatili. Isipin mo na nakatira ka kasama ang babaeng ito araw-araw, kasama ang kanyang pamilya, sa sarili mong tahanan. Sa huli, tuluyan ka nilang papalayasin. Gagawin ka nilang parang estranghero sa sarili mong bahay. Mamanipulahin ka nila hanggang sa pumirma ka ng mga papel, hanggang sa bigyan mo sila ng karapatan. At kapag wala ka ng silbi sa kanila, ilalagay ka nila sa isang nursing home. Tiningnan ako ni Sarah ng direkta. Ang ginagawa niya ngayon, ang mga maling akusasyon, ang harassment, ang mga mensahe ng galit, ito ang siya noon pa man. Ngayon lang hindi na siya kailangan magpanggap. Ngayon, malinaw mo na itong nakikita. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang kidlat. Tama siya. Lubos na tama. Kung pinayagan ko silang manatili, mas masahol pa sana ito. Napakalala pa. Hindi ko nakayanan ang ganoong paghamak. Salamat, bulong ko. Salamat sa pagiging laging narito. Nilinis ni Sarah ang aming mga plato. At ngayon, gagawa tayo ng isang bagay na produktibo. Idodokumento natin ang lahat. Susulat tayo ng isang kumpletong timeline ng kagabi na may eksaktong oras, na may verbatim dialogue, lahat ng naaalala mo. Dahil kung mapupunta ito sa korte, kailangan mong maging malinaw at pare-pareho ang iyong kwento. Ginugol namin ang susunod na 2 oras sa paggawa niyon, pagsusulat ng bawat detalye, bawat salita, bawat kilos. Nag-type si Sarah ng mga tala sa kanyang laptop habang nagsasalita ako. Nang matapos kami, mayroon kaming 12 pahinang dokumento, kumpleto, detalyado, tumpak. Ito ay ginto, sabi ni Sarah, sinave ang file. Magugustuhan ito ni David. Agad naming ipinadala sa kanya. Ang kanyang tugon ay magaling. Ito mismo ang kailangan ko. Magpatuloy sa pagdokumento ng lahat. Alas negatibo 3:00 ng hapon, kailangan nang umalis ni Sarah. May shift siya sa ospital ng alas negatibo 4:00. Niyakap niya ako ng matagal bago siya umalis. Magiging ayos ka. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. Hindi ako nakakaramdam ng lakas. Walang sinuman ang nakakaramdam ng lakas kapag sila ay malakas.
Pagkatapos lang natin malalaman kung ano ang ating pinagdaanan. Nang umalis siya, tahimik ulit ang bahay. Ngunit ibang katahimikan ito kaysa kagabi. Ito ay katahimikan ng paghahanda, isang kalmado bago ang bagyo. Dahil alam kong hindi pa tapos ito. Hindi susuko si Emily. At si Daniel ay nakulong sa gitna, hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Lumipas ang 3 araw. 3 araw ng matinding katahimikan. 3 araw na tuwing tumutunog ang telepono, bumibilis ang tibok ng aking puso. Ngunit hindi kailanman nag-file ng kaso si Emily. Walang pulis sa aking pinto, walang legal na abiso, katahimikan lang. Tinawagan ako ni David sa ika-4 na araw. Mayroon akong balita, maganda at masama. Ibigay mo sa akin ang masama muna. Nag-hire si Emily ng abogado, isang mura, pero abogado pa rin. Naghahanda sila ng sibil na kaso. Hindi kriminal. Sibil. Inaangkin nila na ikaw ang nagdulot sa kanila ng emosyonal na kapighasyan sa pagpapalaya sa kanila. Na may karapatan si Daniel sa bahay dahil anak mo siya. Na ang ari-arian ay dapat isaalang-alang na ari-arian ng pamilya. Kumunot ang aking tiyan. At ang magandang balita. Ang kanilang kaso ay walang legal na batayan. Wala. Nasuri ko ang bawat posibleng anggulo. Ang bahay ay ganap na nasa pangalan mo. Hindi kailanman nakatira doon si Daniel. Walang testamento na nagbibigay sa kanya ng karapatan habang ikaw ay buhay. Wala. Alam siguro ito ng kanilang abogado. Ngunit marahil ay sinisingil niya sila upang subukan pa rin. Huminto siya. At mayroon pa. Kinausap ko ang kanilang abogado ng opisyal upang makipagnegosasyon. Hindi opisyal, sinabi niya sa akin na hindi matitiis si Emily, na binabago niya ang kanyang kwento bawat 5 minuto. Na wala siyang ebidensya ng kahit ano. Ipinahiwatig niya na kung bibigyan natin sila ng isang maliit na halaga, kukumbinsihin niya ang kanyang mga kliyente na tanggapin ito at isara ang kaso. Maliit na halaga, tulad ng ano? Tulad ng i-50,000 para sa mga gastusin sa paglipat at emosyonal na pinsala. Ito ay pangingikil na nagbalak kayo bilang legal na kasunduan. Naramdaman kong umakyat ang galit sa akin. Hindi ko sila bibigyan ng kahit isang sentimo, kahit isa. Hayaan silang magpunta sa korte kung gusto nila. Matatalo sila at kailangan nilang bayaran ang lahat ng legal na bayarin. Iyan ang aking anak. Ipinagmamalaki ang tunog ni David. Sasabihin ko sa kanila iyan. At magpapafile ako ng countersuit para sa harassment, defamation, at ang maling report tungkol sa mga pasa. Naglalaro tayo ng opensa, hindi depensa. Gawin mo. Nang ibinaba ko ang telepono, nakaramdam ako ng kakaibang bagay. Hindi ito kasiyahan. Hindi ito kagalakan. Ito ay pagtanggap. Pagtanggap na sirang-sira na ang relasyon ko kay Daniel. Marahil ay hindi na ito maaayos. Pagtanggap na nanalo si Emily sa labanan na iyon, nakuha niya ang anak ko. Ngunit ako ang nanalo sa digmaan. Napanatili ko ang aking bahay, ang aking dignidad, at ang aking kalayaan. Gabing iyon, mas mahimbing ang aking tulog kaysa sa nakaraang mga araw. Walang bangungot, walang paggising sa gulat. Tanging ang malalim na tulog ng isang taong alam na ginawa niya ang tama. 2 linggo pagkatapos ng kakilakilabot na gabing iyon, muling tumawag sa akin si David. Tapos na. Ibinalik na nila ang kaso. Ano? Umalis ang abogado ni Emily sa kaso. Mukhang hindi niya ito binayaran. At binantaan din niya ito nang sabihin sa kanya na wala siyang kaso. Nag-file siya ng formal na pag-atras at ngayon ay wala na silang legal na representasyon. Kung walang abogado, hindi sila makapagpapatuloy. Dahan-dahan akong umupo. At si Daniel? May sinabi ba siya? Binanggit ng abogado na naroroon ang iyong anak sa huling pagpupulong, na mukha siyang wasak, na sinubukan niyang pakalmahin si Emily, ngunit hinuli niya ito sa harap ng abogado, na sinigawan niya ito na wala siyang silbi, na wala siyang kwenta, na ginawa siyang isang kabiguan ng kanyang ina. Nagbuntong hininga si David. Eleanor, sa tingin ko, dahan-dahang nagigising ang iyong anak, ngunit nakikita niya kung ano ang nakita nating lahat.
Hindi ko alam ang mararamdaman. Relief, lungkot, pag-asa. Lahat ay naghalo sa isang imposibleng buhol sa aking dibdib. Kaya, anong mangyayari ngayon? Ngayon, wala. Tapos na ang kaso. Hindi ka na nila pwedeng idemanda para sa parehong bagay ulit. Malaya ka. Ligtas ang bahay mo. Nanalo ka. Nanalo ako. Ang salita ay dapat tunog tagumpay. Tunog walang laman lang ito. Isang buwan pagkatapos ng kakilakilabot na gabing iyon, dinidiligan ko ang aking buganilya nang marinig ko ang doorbell. Hindi na ako napapatalon tuwing tumutunog ito. Nakabalik na ang aking kapayapaan. Binuksan ko ang pinto at naroon si Daniel, mag-isa. Walang Emily, walang maleta. Wala kundi isang ekspresyon ng lubos na pagkatalo. Kumusta, inay? Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya. Pumayat siya. Mayroon siyang dark circles. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Maaari ba akong pumasok, 5 minuto lang, pakiusap? Lumayo ako. Dahan-dahan siyang pumasok, tumitingin-tingin na parang nakikita ang bahay sa unang pagkakataon. Umupo kami sa sala. Siksik ang katahimikan, mabigat. Naghiwalay kami ni Emily, sabi niya sa wakas. 1 linggo na ang nakakaraan, umalis ako sa apartment. Sa hotel ako nananatili. Hindi pa rin ako nagsalita. Hinayaan ko ang katahimikan ang gumawa ng trabaho. Tama ka sa lahat. Ang bahay lang ang gusto niya. Nang napagtanto niyang hindi niya ito makukuha, nagsimula siyang maghanap ng ibang opsyon. Gusto niya akong kumuha ng utang sa pangalan mo para kumbinsihin kang pumirma ng mga papel. Nang tumanggi ako, nanginginig ang kanyang boses. Sinabi niya sa akin na duwag ako, na wala akong silbi, na hinding-hindi ako magiging sapat na lalaki para sa kanya, na kung hindi ko man lang makuha ang bahay ng aking ina, kung gayon wala akong kwenta. May luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Wala akong ginawa para aliwin siya. Paumanhin, inay. Paumanhin sa lahat. Paumanhin na nabulag ako. Paumanhin na hinayaan ko siyang tratuhin ka ng ganyan. Paumanhin na pinili ko ang isang taong ginagamit lang ako, kaysa sa babaeng nagbigay sa akin ng lahat. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako. Gusto ko lang na malaman mo na sa wakas ay naiintindihan ko. Sa wakas ay nakikita ko kung ano ang nakita ng lahat at labis akong nahihiya sa aking sarili. Tiningnan ko siya. Ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, wasak, nagsisisi, sa wakas ay gising. Daniel, malumanay kong sabi. Mahal kita. Mahal na mahal kita lagi. Anak kita. Pero hindi ko makakalimutan ang nangyari. Hindi ko pwedeng ipagpanggap na hindi masakit na makita kang kumampi sa isang taong gustong sirain ako. Alam ko. Kailangan ko ng panahon. Kailangan kong gumaling. At kailangan mong matuto na maging sarili mong tao, hindi ang umaasa kong anak. Hindi ang kanyang sumusunod na asawa. Sarili mong tao. Tumango siya, hindi tumitingala. Kapag handa ka na, kapag ikaw na ang taong iyon, maaari tayong mag-usap tungkol sa muling pagtatayo ng nasira, ngunit hindi ngayon. Masyadong maaga pa ngayon. Dahan-dahan siyang tumayo. Salamat sa pagkakita sa akin, sa pakikinig sa akin. Higit pa ito sa nararapat sa akin. Hinatid ko siya sa pinto. Bago siya umalis, humarap siya. Inay. Proud ako sa iyo sa pagtatanggol mo sa sarili mo, sa hindi pagpapayag na tapakan kanila. Sana ay mayroon akong kalahati ng iyong lakas. Isinara ko ang pinto nang umalis siya. Sumandal ako dito at naglabas ng mga hagulgol na pinipigilan ko sa loob ng ilang linggo. Umiyak ako para sa nawala. Umiyak ako para sa nasira. Ngunit umiyak din ako sa ginhawa. Dahil nakaligtas ako. Dahil nagtakda ako ng mga hangganan. Dahil pinili ko ang sarili kong dignidad kaysa sa pagkakasala at manipulasyon. Gabing iyon, umakyat ako sa aking kwarto sa ika-4 na palapag. Umupo ako sa aking desk at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa ibaba. Ang aking syudad, ang aking bahay, ang aking buhay.
Kumuha ako ng piraso ng papel at sumulat ng isang pangungusap. Isang pangungusap na magiging aking mantra, aking katotohanan, aking kalasag. Itinayo ko ang bahay na ito sa bawat ladrilyo. Walang sinuman ang makakapaghati sa aking pinagdugong pinagtagumpayan. Ang tunay na pamilya ay gumagalang. Hindi ito sumasalakay. Idinikit ko ito sa salamin kung saan ko ito makikita tuwing umaga. Isang paalala na ang mga hangganan ay hindi kalupitan. Na ang hindi ay ang pader na nagpoprotekta sa aking itinayo. Na minsan, ang tinatawag ng iba na pagkamakasarili ay kalayaan lang.